Habang patuloy ang pagbaha sa Bulacan, nananatiling tanong, nasaan na ang mga proyektong dapat sana ay nakapagpapababa na ng peligro sa baha? Ayon sa mga reports, halos 200 flood control projects sa lalawigan ang nakatigil o hindi pa natatapos. Kasabay niyan, nasa korte na ang 12 plunder cases na may kaugnayan sa umanong irregularidad sa mga flood control projects sa lalawigan. And we are talking about Bulacan. Okay? Ang tanong, ano na ba ang aktual na kalagayan ng flood control system ng Bulacan? Parang simbolo lamang po ito ng nangyayari sa buong Pilipinas. At ano ang ginagawa ng provincial government para matiyak na ang mga proyektong ito ay matapos at talagang mapakinabangan ng mga Bulakenyo? Para talakayin ang kasalukuyang sitwasyon ng flood control project sa Bulacan, via Zoom, Bulacan Governor Dan Fernando. Good morning po sa inyo, Gov. Yes, magandang umaga, Corina. Magandang umaga po sa inyo lahat. Opo. Boss, magandang umaga po. Magandang umaga, Gov. Yes Okay. po, magandang umaga. Sir, nanggaling po ako sa inyo, natatandaan ninyo last year. Yes, nakaisang, ma'am. Yes, nakaisang taon na pala yun, ano? Sa Matagal na po. Oo 1 nga. year na. 1 year na, parang kahapon lang. Sa dami ng mga nangyari. Parang kailan lang. Parang kailan lang. Ito po, Governor, sa kasalukuyang sitwasyon, the last time we were talking in Bulacan, you were talking about a mega dike. Hindi po ba? Merong isang parang, meron kayong inaasahan na pondo na lalabas para sa isang pangmalawakang plano ng pagpigil ng pagbagsak ng ulan mula sa Sierra Madre ba yun? Basta mula po sa mga kabundukan. Dahil sabi nga po ninyo, yun po talaga ang pinakamalaking problema ng pagbabaha sa Bulacan. Ano na po ang nangyari mula noon? Last year po ay last year 2025. Hiningan po kami ng feasibility study ng national regarding dito sa inilatag nating o binigay nating solution to the problem talaga nitong baha at ito nga pong high tide. At nakita po namin tatlong governor. Tatlo po kami kasi kami nagpanukala nito eh. Itong governor ng Bataan, Pampanga. Matagal na pa, mga 2 years ago na po, na inalatag po natin ito sa national. O 3 years ago, ano po, ilatag po natin ito at nung nagpunta rin si Pangulo, nung nakarang election dito sa San Jose del Monte, bago mag-election, nung nag-RDC po kami, yun nga, ang Pangulo ang nag-preside. Inilatag po natin yung kami tatlong governor, itong mega dike, itong coastal road flood control na tinatawag. At actually ito po ay matagal ng panukala ni dating Senador Blas Ople. At nakita po natin na ito ay matagal na palang naisip ng ating dating senador ng ating bansang Pilipinas na nakatira po mismo sa Agonoy. So nakita niya, nung nakita niya parang unti-unting tumataas yung tubig sa Agonoy, parang sabi niya parang mukhang mangyayari itong matinding baha. So yun na nga po nangyari ngayon. So yun nga po, kaya nung binuhay namin ito at nakita ko na-research ko na ito pala ay dati ng panukala. Okay. Opo, kaya nga po ngayon, binigyan kami ng RD ng resolution sa PDC, kaya nagbigay po kami. So ngayon, nung in-announce po ni a month ago, opo, mga 3 months ago, in-announce po nagsalita po si Secretary Vince Dizon na ito ay pinag-aaralan na at bibigyan ng feasibility study because we suggested the feasibility study na mangyari. Okay. Kaya nga po hiningan kami ng resolution ng PDC, the Provincial Development Council. Sir, parang hindi ba ang tagal nun? Ang pagkakaalam ko, nung sinabi po ninyo sa akin noon last year,
Matagal nang nakabinbin din po sa Malacanang yung inyo pong feasibility study na yan for the major plan, at least for Bulacan. Ano pa po ang mga probinsyang kasama? Pampanga ba? Marami po ang mga mahahagip na mga probinsya. Ito po ay mula Bataan. Ang pinunukala po namin ay mula Bataan hanggang Cavite. Pero ang na-approval po ng NEDA ay mula Bataan hanggang NCR. Yan po yan. So marami pong mahagip po dito talaga. Matutulungan yung Bataan, yung Pampanga, and also the Bulacan. At most especially po yung ating mga coastal islands sa Bulacan. Okay. Yan po kasi sa ngayon po, lagi po talagang binabaha yung coastal area na yan kasi due to high tide. Opo. Yes, ang galing nga po kami dyan. Buhay na nga po nila eh. Lumaki na po yung mga bata dyan. Nakapagkolehiyo na, bumabaha pa rin. Pero ang sabi po ninyo dati, nakabinbin na po yung budget. At noong pinag-uusapan po natin yung budget, sabi nga po ninyo sa akin, I remember, anong budget? Wala naman silang nilalabas para dito sa pangmalawakang problema ng yung pangmalawakang proyekto para maibsan ang problema ng baha sa Bulacan. Hindi pa rin po ba sila naglalabas ng budget para doon? Hindi po. Kaya nga po kasi wala nga pong feasibility study, walang ganito. So, kaya nga nag-suggest po kami magkaroon ng feasibility study para mapag-aralan nila ng gusto. Ayan po yan. Tungkol naman sa budget, I don't know. Hindi ko po alam tungkol sa budget. But, yun nga po, nung sinabi ni Secretary Vince Dizon na ito ay magaganap at pinag-aaralan na po ng national government tungkol dito. Kasi yun po talaga ang solusyon na nakikita namin pagdating po dito sa pagkontrol ng high tide. Yan po yan. Kasi yan po yung isa sa mga solusyon bukod pa po dun sa upstream na dapat mabigyan na rin ng agarang solusyon. Yan po yan. At yun, ngayon po ay I think continuous po yung pag-aaral nila tungkol diyan, and hopefully yung po ay alam niyo po matagal talagang gumawa ng feasibility study. Oo. Taon po aabutin yan, kaya kinakailangan Madaliin. Opo, madaliin nila, tutukan talaga. Gov Dan, ano po ang sinasabi nilang, kumbaga, ano po ang nakikita ninyong timeline pagdating dito sa feasibility study na nabanggit ninyo? Meron ho ba kayong ideal, kumbaga, date na dapat tapusin na natin itong feasibility study na ito? Well, kung last year hingan po kami ng PDC, so nakaka 1 year na. Yan po kasi abutin daw ng mga 2 taon eh. No. Ang paggawa ng feasibility study, 2 taon. Yan, pinakamatagal po yung, sabi nila, 3 years. Pero kailangan pa madaliin nila kasi pagka hindi na minadali, buti na lang po ngayon medyo pulo-pulo po yung ulan. Although, binaha pa rin pero hindi po ganun kataas. Okay, sir. Tama po ba na 200 ang nadiskubre ng mga flood control projects all throughout Bulacan na nakatenga? Ilan po? Yes. Yung po ayos sa investigation nila, pero kaya nga po pinatawag namin ng DPWH para malaman namin. Kasi hindi nga po kami na-inform tungkol dyan sa mga proyektong yan. Hindi po sila nag-report tungkol sa proyekto ng flood control na yan. Kaya nga po sinabi ko noon na wala akong alam kasi hindi po sila nag-report. Ibig sabihin noon, hindi po sila nag-report sa amin na may mga project palang ganyan. Okay, so ngayon po ba, sa palagay po ba ninyo, dapat nang palitan yung batas na yan na walang alam ang mayor, governor sa ginagawa sa inyong kinasasakupan? Kaya ang nagtuturoan lang po ay DPWH at saka itong DPWH and Contractor. national government. Nagtalaga po ngayon ng mga bagong opisyalis ng DPWH. At yung mga bagong yon ay miniting ko na po at kinuusap ko na po. At ngayon, nagawa po kami ng mga nag-create po ako ng executive order regarding dyan na hindi po sila makakagawa ngayon
ng mga project na hindi po dadaan sa amin, hindi po namin malalaman. Ibig sabihin ng dadaan sa amin, kinakailangan malaman po namin kung ano yung mga project na yan, mag-submit sila ng mga listings ng projects para malaman namin kung saan sila gagawa. At of course, yung pong acceptance ng kapitan, acceptance ng mayor, and acceptance ng governor. Okay. Kinakailangan po malaman namin kung ito'y tapos na, kinakailangan may acceptance po kami. Okay. Para namin nagawa na. Opo. Ang sinasabi nga po nila, irregular yung mga proyektong nabigyan na ng budget, nabayaran na ang kontraktor, nakatenga o kaya ay substandard o kaya ghost. Wala talaga kang makikita. So, yung mga yan po ba'y nasimulan na ulit? O may natapos na ba sa mga proyektong nadiskubre dyan sa Bulacan? Yun nga po, tinanong ko dun sa DPWH, na-meet ko yung mga bagong opisyales. Sabi ko, ano ka kung mangyayari dun sa mga na-budgetan na ng mga flood control. Ano po ba ito? Meron po bang mga budget na bago ang flood control? Wala daw po, wala pong budget niya ng flood control kasi yun nga po, di ba, hindi mo na binadgetan. So, yung mga continuous na lang, yung mga na-budgetan na nakaraan, ito continuous, yun ang sabi nila. So sabi ko, sige, bigyan po kami ng kopya tungkol dyan. Pero I don't know kung naumpisahan nila kung paano ba, hindi po yun. At hindi ko po alam kung ano po nangyari. Kaya nga po, again, ipapatawag ko po nga sila kung ano na ba nangyari, nasa na ba, ito ba yung magagawa talaga kung paano. Kasi nga po, sila po nakakaalam ng lahat yan eh. Sila po nakakaalam. Kasi iba po yung project nila sa project namin eh. Ano po? Ng provincial government. Kaya kinakailangan malaman din namin kung ano yung gagawin nila sa Bulacan. Kaya nga po itong mga nakarang flood control na yan ay hindi nga po sila nag-report tungkol dyan. Hindi po sila nag-inform sa amin. Kung meron silang itinuloy o tinapos. Ano po? Kung hindi po nila kayo nasasabihan kung meron po silang tinuloy o tinapos mula doon sa mga nadiskubre dati. Wala pa po silang ibinibigay ngayon. Ano po? Kung tinapos na ba, kung ano ba nangyari. Ang pagkakasabi lang nila ay yung tinanong ko, ito ba yung magiging may budget ba ulit ang flood control? Sabi nila wala raw magiging budget ang flood control ito taong ito. Ito nga po 2026. Yun nga po. Yun na lang po na budgetan na at mga project nandiyan ang nandiyan ang tatapusin nila. So ngayon, hindi ko po alam kung nasa na sila, kung ito ba'y nagawa ng iba, kung paano ba. So, kasi wala nang report. Magpapatawag po ulit ako ng second meeting tungkol dyan. Ayan Okay. po. Gov, kung halimbawa mapatunayan ng investigasyon na may mga proyektong ghost, substandard o overpriced, ano ho ang tingin ninyong dapat mangyari sa mga responsable? At handa ba kayong suportahan yung pagsasampa ng mga kaso laban sa sino mapatunayang sangkot kahit sino pa sila? Unang-una po, responsibility nila yan. Ano po? At ang national po ang talagang responsible dyan. At yun nga po, gumalaw naman ang Pangulo dyan, tungkol dyan sa investigation na yan. So ang provincial government, meron po kami sariling investigation. Kaya nga po, nung may investigation na kami, through Sangguniang Panlalawigan. At actually, nung kailan lang, ay nagpatawag nga po si Vice Gov tungkol dyan. Ano ba nangyayari doon sa flood control na ito? Ano ba nangyari? Ano ba nangyarito? Kasi po before the Sangguniang meeting, nagpatawag na rin po ako tungkol diyan nung unang meeting po namin. At tinanong ko nga po, ano ba, gagawin pa ba ito? Sabi nila ay yun. At itinanan po nila kung paano. Pero yung budget, ng dati, nandyan daw po. At yun na rin magiging budget kung ano po nandyan. Kasi hindi na nga po sila nagbigay ng bago. Ngayon, kung anong lalabag na naman po sila, gagawin na naman po nila ganyan, siyempre, hindi po kami mag-aatubili na, siyempre, na kinakalang kasuhan sila tungkol dyan. Okay. Yan po, at hindi po nila pwedeng basta-basta gawing, kumbaga, laruan ang Bulacan. Ano po, pagka ganyan. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Bulacan Governor Daniel Fernando.
Maraming salamat po. Thank you po, Ma'am Marina. Yes, sir. Thank you po. Opo, Maraming thank salamat you po. O ano ang dapat i-memo dito? Memohan na yan. I don't know where to start. Tulungan ang Bulacan. Lagi na lang silang binabaha eh. Ano ba naman yung tulungan ng Bulacan? Pumunta na nga doon si Pangulong Marcos. Nagkunot noon na nga doon at nagmumura na doon si Vince Dizon. Pero hanggang doon na lang ba? 1 year after you visited din, yung mismong lugar, Corina, ganun pa rin. Alam mo, I went there, okay? The children have grown up and they're still underwater. Gumawa na nga sila ng paraan na kapag high tide, meron na silang mga bingwit. Kinabuhayan na nila na sila nangingisda doon sa harap ng bahay nila. May mga bingwit sila doon. Kabuhay, tapos nagbebenta sila ng isda sa palengke. So, napakatagal na sobra ng problemang ito, right? So, yung sabihin mo na last year ay nabigyan na ng pansin, dapat talaga dati pa. Tanong ko lang, bakit ang bagal ninyo? Bakit ang bagal ninyong umaksyon? Hindi daw binigyan ng budget. So, saan napunta lahat ng perang fully paid na? Sino sa mga kontraktor sa Bulacan ang fully paid na, wala pa rin ang mga project, hindi pa rin tinatapos, nakulong na ba? Sila Sara Diskaya lang ba talaga ang gumawa niyan? Sino-sino pa ang dapat managot? Ipabalik ang pera, at pag binalik ang pera, hindi ba't dapat tapusin yung flood control project? At kung may feasibility study man, bakit 2 to 3 years aabutin? Para Anong tayong klaseng pag-aaral dinidribble yun? eh. Oo. Hindi, puro dribble lang yung narinig natin ngayon. Well, maybe because his hands are tied. Natatandaan mo, nagkaroon ng konting problema si Governor Fernando sa anak mismo ni Pangulo sa traffic. The traffic incident. Hindi ko alam kung nakatali ba ang kamay ni Governor. Kasi kung ako, araw-araw ako na sa Malacanang yan. Sir, paano ngayon ito? Hanggang ngayon, ganun pa rin ang itsura ng Bulacan. Ang tanong lang naman namin ay simple eh. Ang pinanggalingan po ng lahat ng gulong ito ay baha. Hanggang ngayon, binabaha pa rin po tayo. Siguro naman dapat at least may mga natapos na mga major na mga proyekto na talagang na pag-aralan na ng husto na magiging epektibo, yan ang dapat unahin na. At napapakinabangan na. Dapat, Oo, hanggang ngayon po, ganun pa rin po.